Magandang araw mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa piratang Chinoy, si Limahong or Limfing sa China or minsan tinatawag na Limhong. Si Limfing or Limahong ay isang pirata, isang warlord na galing sa China at mayroon siyang hukbo ng kanyang mga sundalong pirata. Sumasalakay ito palagi sila sa hilagang isla ng Pilipinas noong 1574 at siyempre mga pirata ay nangungulimbat ng kung ano-ano na mayroong mga halaga. Nagtayo siya ng isang reputasyon para sa kanyang patuloy na pagsalakay sa mga daungan sa Guangdong. Kahit ang China ay inaatake niya rin, wala siyang sinasanto. Kahit siya ay inchik, umaatake din siya sa mga lugar ng Guangdong sa China, sa Fujian at timog ng China. At itong si Limahong ay dito raw yan sa may Bataan, sa Batanes Island, sa Babuyan Island, namamalagi yung kanyang mga yung parang armada niya. Meron kasi siyang 2,000 tauhan na mga pirata. So meron silang mga nasa 20 or 20 ships na gawa sa kahoy na ginagamit sa paglalayag at pamimirata. Okay, at kahit ang China ay hindi kayang hulihin si Limahong kasi isa nga siyang warlord at meron din siyang sariling mga army na pirata. Okay, at alam nyo ba na meron ding si Limahong sa mga Pilipino? Meron siyang itong kabaitan or naramdaman. Kasi sa kapanahonan ng colonialism, 1521, starting from Magellan ay na-colonize tayo. At hanggang 1574 ay narito pang mga Kastila. At ang ginawa ni Limahong sa Manila, dahil nandun ang mga Espanyol nagkukuta, halimbawa dyan sa yang Intramuros, yan mga Spanish ang nandyan, inaatake daw yan ni Limahong. Gustong agawin ni Limahong ang mga itong himpilan ng mga Kastila na siyang namamalagi sa Maynila noon. Pero nabibigo palagi si Limahong sa kanyang pag-aatake dahil napakarami ng mga Kastilang sundalo. So yan, sa ganyan na perspective ay makikita natin na si Limahong ay parang Pilipino na rin, kaya tinatawag ko na Chinoy pirate. Filipino-Chinese na pirata, may damdaming Pilipino pero dugong inchik. At alam nyo ba na nakapag-asawa si Limahong diyan sa Pangasinan? At ayon sa mga istorya ay maraming asawa si Limahong sa Pilipinas. Meron siyang pamilya sa Pangasinan, meron din sa may Northern Luzon, at marami pa ang kanyang mga naging asawa sa parte ng Luzon. Kaya alam ng mga taga Pangasinan at ng mga diyan sa mga taga Luzon na meron silang mga kamag-anak diyan or merong mga descendants na kadugo ni Limahong. At alam niyo ba na meron ding mga tinatagong treasure si Limahong sa mga kuweba diyan sa Pangasinan sa tabing dagat, sa mga maliliit na isla malapit sa Pangasinan, at yung lugar na tinatawag na Agno River. Kung meron kayong alam kung nasaan yung Agno River, ang mga kuweba na malapit diyan sa Agno River ay pwedeng pinagtaguan o nilalagyan ni Limfing or ni Limahong ng kanyang mga nakulimbat na treasures galing sa China. Kasi dito siya nagbabase. Ang China ay ginagawa niyang doon siya nagraransak, doon siya nang hold up, namimirata at dinadala dito sa Pilipinas ang kanyang mga nakuha. Imagine 20 ships, 2,000
pirates ang kanyang mga tauhan. So marami talagang nakuha yan ng mga kayamanan doon, pera sa China at mga ginto. At dito niya tinatago sa Pilipinas. Kaya yung mga isla dyan na maliliit sa Pangasinan, malapit sa Agno River, kapag may mga isla dyan na may hugis at may mga kuweba, pasukin nyo. Kasi ang mga treasure dyan ay hindi gold bars, kundi mga coins, gold coins, silver coins, mga Chinese tael or tael, yung maliliit na parang gold bar sa China, tinatawag na tael, ay meron yan. At saka mga old coins, Spanish coins, kasi niraransak niya rin ng mga lugar ng mga Espanyol sa Pilipinas. So meron din siyang nakukuwang silver and gold coins sa mga Spanish. So ganyang mga treasures, ganyang klase ang matatagpuan natin ng mga tinatago ni Limahong dito sa mga kapuluan, sa mga isla sa Pilipinas. Ang mga pirata, mahilig talaga yan magtago ng kayamanan sa mga isla, lalo na yung isla na maliliit at mayroong hugis. Yun ang kanilang paboritong pagtaguan. At meron pang napakagandang kwento kay Limahong, yung na-corner na siya ng mga Espanyol diyan sa Agno, sa Pangasinan yata yan, ay dahil na-corner siya doon sa gitna ng kalupaan. Ang ginawa niya ay gumawa siya ng napakalaking kanal. Yan ang tinatawag na Limahong Channel sa Agno River. Man-made yan, yung 2,000 men, yung 2,000 pirates niya na mga tauhan. Yun ang nagtulong-tulong sa paggawa ng kanal. At mano-mano lang, piko pala lang, at nakagawa sila ng napakalaking kanal, at doon nila dinaan sa pag-iskapo yung kanilang mga barko na gawa sa kahoy. At namangha ang mga Spanish kasi nang makita nila ay nasa kabilang channel na, nasa iba sa likod na ng Pangasinan sa Agno River. Doon na lumabas ang mga barko ni Limahong at bumalik sa China si Limahong, at hindi na nahabol pa ng mga Spanish. Kaya ganyan ka clever, ganyan ka wise si Limahong. So sinimula ng pirata na si Limahong ang pagtatayo ng 30 sasakyang dagat. Imagine, 30 pala ito na sasakyang dagat sa loob ng kanyang kampo sa lupa, sa bukana ng ilog ng Agno. At ang kanyang mga kawal na nasa 2,000. Ganyang karami, tulong-tulong sa paggawa ng mga barko at yung kanal na tinatawag ngayon na Limahong Channel. Okay, so kudos sa mga descendants ni Limahong dyan, especially sa Pangasinan at doon sa Northern Luzon ay meron din. Hanggang dito lang mga katiyats ang ating kwento tungkol sa Chinoy na pirata, walang iba kundi si Limahong. Hanggang sa muli, paalam and God bless us all.